Isang nagniningning na liwanag na napapalibutan ng pula at kadiliman na tila mga ulap. Na tila nasa ibang mundo. Ito ay ang abyss. Isang lalaki na nakabuka ang mga kamay na tila naglalakad sa abyss. Isang lugar kung saan hindi mabilang na mga constellation at mga halimaw ang mga nagtatago. Sa lupain ng walang hanggan na kaguluhan, makikita ang mga halimaw na tila mga dragon na gawa sa mga bato na may mapupulang mga mata. Na tila pasugad sa lalaki. At isang lalaki ang tila nakahiga. At napapalibutan pa ng mga sumugod sa kanya na mga halimaw na isang seven-headed dragon of disorder. Habang ang dragon na tila galit na galit ay makikita ang lalaki na naghahanda ng isang pag-atake. At maraming mabilis na mga liwanag ang tila isinagawa ng lalaki gamit ang kanyang mga kamay. Makikita na sinalo ng seven-headed dragon ang mga atake na isinagawa ng lalaki. At mukhang meron siyang napansin ngunit napansin din ang nagre-recap ang six eyes ni Gojo Satoru na nasa kanya. Isang malaking halimaw na tila oso, na ang tawag ay Volume Gun ang devourer ng planeta, ang umatake sa kanya. Ang mga makapangyarihan na mga halimaw na ito ay mga parehong nagkokontrol sa kanilang mga teritoryo. At naghari sa abyss. At isa pang halimaw ang humahadlang sa mapanghamong labanan. At tila ang lalaki ay nabalutan ng mga pulang sinulid dahilan upang hindi ito makagalaw. Isang malaking gagambang bahay ang nagpakita. Ito ay ang master ng Dimensional Hole Adyo. Isang malakas na alulong ang isinagawa ng gagamba. Ngunit bigla na pangiti ang lalaki at tila umilo ang kanyang mga mata tila kahalintulad talaga ni Gojo Satoru. Iniisip ng lalaki habang nakatalikod na. Sa tingin ko tumagal ito ng mga 300 taon. Sinabi pa niya na mas madali sana ito kung paisa-isa. Masyado silang nagtagal wika pa ng lalaki habang makikita ang mga naghaari na halimaw na wala ng mga buhay. Sinabi ng lalaki na kailangan na niyang makahanap ng daan upang makabalik na sa Earth sa lalong madaling panahon. Tila isang system naman ang nag-abiso. Sinabi ng system na, nakamit mo ang isang layunin na angkop sa iyong title ang undefeated avatar ng pagsasanay. Ang mundo ay nasa resonance. Nadagdagan ang kaalaman sa iyong pag-iral. Ang kanyang kapangyarihan bilang isang constellation ay lumaki. Ang constellation, noong ang Earth ay unang kumonekta sa abyss. Natutunan ng sangkatauhan na ang mga alamat ay hindi lamang mga lumang pantasya. Ang mga tinawag na mga constellation ay ang pinakamalapit na nilalang sa kung ano ang iniisip ng sangkatauhan bilang mga Diyos. Dinala nila ang regalo ng pagpapala at nadagdagan ang kanilang mga tagasunod. Habang mas maraming kaluluwa ang naniniwala sa kanila, ang Constellation Authority ay tumaas. Ang mga konstelasyon na sumalakay sa mga teritoryo ng bawat isa at ninakaw ang kanilang mga tagasunod sa kailaliman. Lupa ang tahanan ng 10 bilyong kaluluwa ay isang bundok ng ginto. At noon ay umiral ang mga naghahangad na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng puwersa sa halip na mga pagpapala. Ang pagkakaroon ng mas masasamang constellation. Ang taong ito hindi ang constellation na ito, ay narito upang pigilan ang kanilang mga planong sumalakay. At ang ating bida ang pinakabatang constellation na si Yonsong Choi. Na tila nagsisinay pa ng breath in at bad breath. Breath out, na tila isang martial artist. At umilo ang mata, ngayon na ang oras para i-flip ito at tapos na wika niya na nagluluto. Constellation name, the undefeatable avatar of training. At may nagtanong master anong klase na kawali yan. Sumagot naman si Yonsong Choi na, ito ay kawali na gawa sa adamantium. Sinabi ng kanyang alagad na tila isang matandang goblin na, ang Planet Devouring Bear ay isang beast na nagbabanta kahit nasa mga constellation. Upang lutuin ang karne ng gayong nilalang. Ito ay ang hari ng Ephes Goblin Kingdom na si Great Mage Odaigon. At nagtanong kung ano ang butter na yon. Nararamdaman ko ang kakaibang magic na ibinubuga mula rito. Isang bulaklak ng Unbeatable Avatar of Training. Ito ay kung ano ang kanyang pangalan. Mayroong isang constellation sa anyo ng isang baka. At hinayaan ko itong mapanatili ang buhay nito kapalit ng ilan sa gatas nito. Ibig mong sabihin nakipaglaban ka sa ibang constellation? Ako ay medyo gutom para sa masarap na pagkain noon. At naalala niya nung kinalaban niya ang malaking halimaw na baka. Ibinuhos ko lahat upang makahanap ng pinakamagandang sangkap upang lutuin ito.
Ang nag-iisang bagay lang na matatawag ko na libangan pagkatapos ng 10,000 years na pananatili ko sa abyss ay pagluluto lang pagkatapos ng lahat. Anyway, ito ay napakahalagang mga sangkap. Ngunit ito ang ating unang pagkakataon na magkaroon ng karne sa loob ng 300 years kaya gamitin natin ito ngayon. Gulat naman iniisip naman ng goblin na si O'Digon, na ang isang constellation ay nakipaglaban sa isa pang constellation ng one-on-one. At tinanggap ang gatas bilang gantimpala, hindi ang buhay at kapangyarihan ng iba. Ang aking master ay totoong kakaiba sa lahat ng iba pang mga constellation. Habang si Yon Sung Choi ay sinabing perfect habang ninanamnam ang kanyang kinakain na karne. At niyaya niya kumain ang kanyang kasama. Sinabi naman ni O'Digon na ito ay napakahalaga na pagkain, na tila nahihiya at nagpasalamat na rin ito sa kanyang master. At isinibo ang isang piraso na karne. At tila may lumabas na ilaw sa kanyang mga mata. At sinabi ng system na kinain niya ang steak ng constellation. At nagliliyab ang kanyang kamay at sinabi ng system na ang mga patibong na magic ng adamantium ay tinamaan ng juice kasama ang karne. Ang mantikilya ng konstelasyon ay nag-trans sa karne sa ibang antas. Ang iyong mana circle ay tumatakbo ng di mapigilan. At si O'Digon tila nag-level up. Sinabi pa ng system na ang kanyang mana circle ay maluwag nang nagbukas. At tila bumula ang bibig o naglalaway si O'Digon sa sarap at sa naramdaman na kapangyarihan at sinabing master ang pagkain na ito ay ang pinaka-the best. What the wika naman ni Yon Sung Choi at sinabing hindi talaga niya magets ang mga goblin. Habang pinagmamasdan si O'Digon. At tila siya napatingin sa itaas. At sinabing namimas na niya ang earth. Tens of thousands of years na ang nakalilipas sa oras ng abyss. Sa nakalipas na imposibleng sabihin kung paano tung nakaraan, sa Earth time. Sinabihan si Yonsong na kung bakit siya naka-bench. Sinabi naman ni Yonsong sa kanyang sir na, para mas lumakas pa ako sir. Wika niya, at pinanunood lamang siya ng matanda sinabi pa ng matanda na, hindi iyon ang hinihiling ko na nasa klase ka sa literatura ngayon. Turo. Lahat ng ibang guro ay sumuko na din kay Yonsong. Bumalik tayo, sa panahon na si Yonsong Choi ay isa pang tao. Isang oras bago siya umakyat bilang ang constellation siya ay nahuhumaling sa pagiging malakas mula noong kanyang kabataan. Para sa isang ulilang tulad niya na protektahan ang kanyang sarili. Naisip niya na kailangan niyang lumakas. Araw-araw, gusto niyang maging mas malakas kaysa kahapon. Yonsong Choi, isang C-rank na hunter human. Hunter, ay isang trabaho na lumitaw mula na ang mundo ay kumonekta sa abyss. Ang trabaho na ito ay upang protektahin ang mga tao mula sa dungeon at sa mga halimaw. Ang core at item ay nakukuha mula sa pagpatay sa mga halimaw. Ang artifacts na mula sa dungeons ay napakataas ng halaga. Ngunit hindi lahat ay ganun, ng iba ay sumasali sa trabaho upang gumawa ng sariling pangalan sa kanilang sarili. Si Yonsong ay isa sa kanila dahil sa wala na nang mawawala sa kanya. Hey Yonsong, wika ng lalaki na blonde ang buhok. Tinawag naman itong leader ni Yonsong. Si Baki ng lalaki na, dahan-dahan lang tayo, ang dungeon na may B-rank na monster ay medyo may kahirapan. Ganun din ang C-rank ay medyo mahirap pang hawakan. Sinabi ni Yonsong na ang mga C-rank na parties ay nagpunta sa C-rank na dungeon ngunit nakakatagap sila ng mga malulubhang pinsala. At ang B-rank ay mas mahirap. Ang skill artifacts at technique na mula sa dungeon. Lahat ng iyon ay napakagaganda. Ngunit kahit ano pa ang iyong gawin ng tao ay napakahina. Hindi ba kailangan nating maghangad mula sa mas malalakas na dungeons para lumakas? Tinanong naman siya ng kanyang leader na, hindi ka ba nag-aalala sa iyong buhay? May manliligaw kan apa? Sana all. Nag-break na kami, wika naman ni Siensong. Pasensya na, pero bakit, dahil ba na isa kang weirdo, wika ng kanyang leader. Sinabi naman ni Yonsong na sinabi ng kanyang girlfriend na makipag-date na lang siya sa mga halimaw dahil lagi na lang siya nag-tetraning. Imbis na makipagkita sa kanya. Sinabi pa ni Yonsong na wala naman siya talagang nararamdaman sa kanya dahil sa maraming hindi nila pagkakahalin tulad sa maraming aspeto. Napahawak na lang sa muka ang kanyang leader at sinabing, napakagwapo niya, ay napakabobo pala niya. At isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sinabihan ng lalaki si Yonsong na may isang halimaw na pasugad at pinag-iingat siya. Sigaw ng malakas ang halimaw habang si Yonsong tila naghahanda ng kanyang atake.
At gamit lamang ang kanyang lakas ng kamay ay pinigilan niya ang halimaw sa pag-atake. Ngunit tila malakas talaga ang halimaw dahilan upang masaktan ang kanyang mga kamay. Habang si Yonsong ay nakikipaglaban, nag-uusap ang kanyang mga kasama at sinabi ng isa na, nahihirapan siya dahil sa gumagamit siya ng martial arts. Magaling sila sa tangkang shots pero, ang kanilang pinsala ay walang malapit sa mga gumagamit ng magic. Paano siya napunta sa martial arts? Nakakuha kami ng martial arts scroll isang araw mula sa isang dungeon. Ngunit walang sino man ang gusto humawak noon dahil kadalasan ang gusto nila ay mga magic na may skill. Kinuha ito ni Yonsong at nag-training kahit ano pa ang sabihin ng iba. Si Yonsong ay hindi naghihinayang sa pag-training ng martial arts. Bagamat hindi ito kasing cool at comfortable gaya ng magic, nasiyahan siya sa katotohanan na nakikita niya ang kanyang sarili na mapabuti habang siya ay nagsasanay. Gayunpaman, maaaring walang pagsisisi ngunit ang ilang mga punto ay medyo nakakadismaya. At patuloy ang kanilang pagsasanay. Sinabi niya sa sarili na hindi pa ito sapat. Nag-training ako ng husto at nakarating sa C+ rank pero, walang maraming tao na naging mas malakas. Mula sa paggamit ng martial arts, ang sagot ay ang pag-train. Mas mahirap, higit pa, at siya ay nakatulog, at tila isang boses ang nagsalita. Dito ka rin nag-training. Sumang-ayon naman ni Yonsong habang nag-train. Sinabi ng misteryoso na boses na alam mo ba na ikaw ay nananaginip ngayon? Sinabi naman ni Yonsong na, ngayong binanggit mo ito hindi. Ngunit hindi pa rin ba ito mabibilang bilang pagsasanay sa imahe? At natahimik ang isang boses. Sino ka ba? Pagtatanong ni Yonsong nang bigla nagkaroon ng napakalakas na liwanag. Mr. Yonsong Choi, wika ng boses. At nagpakita ang isang babae may tila may dalawang timbangan sa likuran. Habang si Yonsong ay silaw na silaw sa liwanag, nagpakilala ang nilalang bilang isang constellation ng abyss. Ang goddess of balance who walks ahead. Sinabi ng goddess na alam ko na ikaw ay nasa prisa, hindi ako magtatagal kaya dediretsuhin na kita. Gusto ko gumawa ng kontrata sa iyo. Sinabi naman ni Yonsong na sige gawin natin yan. Sinabi naman ng constellation na naiintindihan niya ito. Ang lahat ay nagtataka at umaalis na may pagkalito dahil sa ngayon lang sila nakakita ng constellation. Nang bigla, teka lang, gagawin mo, talaga, wey, dinga, puwera biro, sumagot naman ng pagsang-ayon si Yonsong. Sinabi ng constellation na hindi ba niya siya tatanungin kung bakit? Sinabi naman ni Yonsong na kapag kinuha niya ang kontrata mas lalo pa siyang lalakas, hindi ba? Sumang-ayon naman ang constellation ngunit, sinabi naman ni Yonsong na yun lang naman ang kanyang gusto. Ngunit bakit ako ang iyong pinili? Napakarami dyan na matataas na hunter at mga sikat. Sinabi naman ng constellation na, narinig mo naman siguro ang aking titulo, tama ba? Ang kapangyarihan ng goddess of balance who walks ahead ay nahuhulaan ang hinaharap. At sa kanyang pagtaas ng kanyang kamay, isang malakas na liwanag ang naisagawa, at pinakita niya sa ilang taon. Ang dakilang kaguluhan ay nagbabadya sa Earth. Ang mga masasamang constellation ay mag-uumpisa ng magpadala ng kanilang mga tagasunod sa Earth at sa pagdating ng araw na iyon, ay mamimiss mo ang mga mahihinang halimaw na nakikita mo sa mga dungeon. At ito ay aking nahulaan. Ang susi upang mapigilan ito sa hinaharap ay ikaw. Ako, pagtataka naman ni Yonsong. Sinabi muli ng constellation na, para maging eksakto, kung papalakasan kita, sa pamamagitan ng pagsusumikap na tiyak na hindi magiging madali. Ngayon na, ang goddess of balance who walks ahead, ay, sa totoo lang ay nakakaramdam ng takot. Sinong baliw na hunter ang pipirma sa kontratang ito? Sabi niya sa kanyang isip habang pinagpapawisan ng matindi. Sinabi muli ng constellation na, matapos dumaan sa mahaba at matinding sesyon ng pagsasanay, magagawa mong maging lingkod ko, na tila hindi naman naintindihan ni Yonsong. Ang Diyosa ng balanse na nauuna, ay hindi rin sigurado sa sarili mo. Gamit ang common sense, walang paraan na tatanggapin ng isang mangangaso na bumuo ng isang kontrata na may ganoong kahirap na kondisyon. Ito ay isang absurdly unrealistic, hindi patas na kontrata, paggawa ng kontrata sa isang konstelasyon at nakatali dito, at ipinakikita ang mga nag-contract act. Masyadong maliwanag, ito ay isang bagay ba na hindi karaniwan? Mortal, wika ng isang boses, na ipinagtaka ng isang lalaki. Ang iyong kaluluwa ay nagiging walang hangganan sa constellation.
At tinatanggap mong mamuhay ang iyong buhay na pinigilan ng constellation. Tignan mo ito, wika ng nilalang na may kapa na may isang maliwanag na ilaw. Na ikinagulat ng lalaki, at sinabi ng constellation na nilalang na siya ay magiging kanyang alipin. At makikita ang dilaw na liwanag na ito ay nagpapakita ng powerful strength at magic. Binigyan ako ng dietly pagkatapos ng kontrata war, and tid na pagtaas sa ranggo ng hunter. At matatanggap mo ang mga benepisyo na ito. Ang mga constellation ay mga walang pasensya. Matindi ang kompetisyon nila para makakuha ng alipin. At ang mga hunter na pamilyar sa mga bagay sa mundo ay alam ang tungkol sa katotohanan ito. Ngunit masayang tinanong ni Yonsong na tila nasa sabik, kung ano bang klaseng pagsisinay ito. Sinabi ng Goddess of Balance who walks ahead na, ay hahanda na niya ang training center sa Abyss. Alam mo ba na ang oras at panahon sa Abyss ay magkaiba sa Earth? Magte-train ka sa Abyss ng 10 ay hindi, kundi 100 of years. Kung lalabas ka sa panahong yon, hindi ka na makakabalik. Sinabi naman ni Yonsong na para pala itong kwarto sa may Dragon Ball ang time chamber. Ano yun? Pagtatanong ng Goddess of Balance who walks ahead. Wala wika naman ni Yonsong. Sinabi ni Yonsong sa kanyang isip na, oo, ngayon mas may saysay na. Ito ay dapat na ang sikreto ng mga hunter na nagiging mas malakas pagkatapos bumuo ng isang kontrata sa constellation. It'd be too good to be true kung naging mas malakas sila nang walang ginagawa. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Kaya ang mga tagapaglingkod ng iba pang mga konstelasyon ay dapat na nagtagumpay sa prosesong ito. Sila ay naging mas malakas kaagad pagkatapos ng pagbuo ng isang kontrata. Sinabi naman ng Goddess of Balance who walks ahead, alam kong magiging mahirap itong desisyon para sa iyo. At ako, unawain mo na napakalaki ng sakripisyo para sa mga tao. Bibigyan kita ng 1 linggong oras kaya. Sumang-ayon naman si Yonshin. Sigurado ka ba? Pwede mo pa naman pag-isipan. Hindi ko inaasahan na makakapag-desisayon ka kaagad. Sinabi naman ni Yonsiug na, hindi tulad ng mayroon akong anumang kalakip sa aking mundo. At maaari akong mag-iwan ng isang liham at tawagan ito sa isang araw. Gusto kong maging mas malakas kung posible at kung iligtas ko ang mundo habang ginagawa ito, parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Constellation Name, wika ni Yonsong at ang Goddess of Balance who walks ahead ay tila pinagpapawisan at napapunas pa ng pawis sa muka. At sinabing, narinig ko na karamihan sa mga tao sa mundo ay sakim at masama, kaya nag-alala ako. But thankfully parang hindi nagkamali ang mga nabasa ko sa futures this time. At bigla sandali lang, so ibig sabihin ba nagkamali sila ng wika ni Yonsong? Na tila nasisilaw na naman sa liwanag. At tila naglabas ng isang malaking portal ang Goddess of Balance who walks ahead. Sinabi ng Goddess of Balance who walks ahead na, kailangan mo lang isipin ang sulat na gusto mong iwan. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang matiyak na may hahatid ito sa kung saan mo gustong pumunta. Yonsong Choi, pakipaglabanan ang mga pagsubok. Kapag ginawa mo ito, tatanggapin kita bilang may lingkod. At lumapit si Yonsong sa portal papunta sa Abyss. At kanya itong hinawakan. At siya ay biglang hinigop ng portal. At ito ay nagsara. Sa lugar kung saan siya nagsesenay ay nawala din ang kanyang katawan. At tila may isang sulat na naka-envelope na naiwan, na mababasa na ito ay para sa lahat. At isang malakas na kidlat sa Abyss. At isang bughaw na tila isang ipo-ipo ang dumating na makikita na nakatayo si Yonsong. Sinabi niya na ang magic power ng kapalaran ay napakalakas. Ito ba ang Abyss? Para itong isang dungeon. Sinasabi ng mga scientists mula sa mundo ng Earth na ang dungeon ay isa sa mga lugar sa Abyss. Ngunit walang anuman ang nandito. Ito ba ang buong lugar ng training center? Sa palagay ko magsisimula na ako mag-training ngayon. Wika niya at sinimulan na niya mag-training ng kanyang martial art sa kabilang banda kung nasaan ang Goddess of Balance who walks ahead na may mga kasamang tila mga anghel. Sinabi niya na sa palagay niya ay nakahanap siya ng isang napakagandang servant candidate. Ang Goddess of Balance ay nagsabing, to foretell the future perfectly, but that is not the case. Sinabi ng Goddess of Balance habang masaya na. Alam kong magagawa ko ito kung susubukan ko talaga. Sa katunayan, makikita lang nila ang ilang piraso ng hinaharap. Upang mahulaan ang hinaharap, kailangan nilang i-deduce ang iba pang mga piraso.
Ang kinabukasan na binabasa ng Diyosa ng balanse ay parang mga follows. Una, Yoan Seong Choi Tren sa kailaliman. Second, ang pagkadismaya ng mga konstelasyon na nasasayang ang mga plano dahil sa kanya. At kung gagawin kong isang makapangyarihang tao ang aking lingkod. At nai-imagine niya si Yeonsong. Kahit gaano ko ito isipin na mahirap, ito ay napaka-perpekto na plano. Iniisip naman ng iba na tila anghel na. Nararamdaman ko na hindi siya mapakali kahit na meron siyang kumpiyansa na gayan. Sinabi naman ng isa na, meron siyang pakiramdam na meron mangyayari na hindi maganda. Sinabi naman ng Goddess of Balance na kailangan niyang hintayin si Yeonsong Choi Han nang ito ay makaalis sa training center. Inihanda na niya ang lahat ng kanyang gagamitin sa training center. Isang advanced na training machine. At iba pang mga laruan na makakatulong sa kanya na baguhin ang kanyang mood kahit minsan lang. At hindi lang yon, meron din safe training na environment. At bigla napalingon si Yeonsong habang nagsisinay ng martial arts at napatanong kung ano ba yon. At yun lang ang aking maibibigay sa kanyang pagsisinay, wika naman ng Goddess of Balance. Mukhang masyado itong mapanganib, wika ni Yeonsong habang nakatingin sa asul na ipo-ipo. Napaisip si Yeonsong kung ito ba ang trail na inihanda ng Goddess of Balance sa kanya. Sinabi niya na, kaya ganyan. Sa palagay ko walang paglago na walang panganib. Kung ito ay pagsubok na inihanda ng isang konstelasyon, ito ay dapat magkaroon ng isang mahusay na kahulugan sa likod nito. Kung nagustuhan niyo po ang manhwa na ito ay pakipindot ang like upang masundan natin ang kasunod na chapter. Salamat po.